Naisip mo na ba kung bakit ang ilang mga panalangin ay tila bumangga sa isang pader ng katahimikan? Ano ang nangyayari sa hindi nakikita habang tayo, dito sa mundo, inaasahan ba natin ang tugon ng Diyos? Mayroong isang nakatagong labanan, isang espiritual na digmaan na pinag-uusapan sa atin ng Biblia, at madalas itong nakipaglaban ng tumpak sa mga oras na naghahanap tayo ng banal na interbensyon. Ngayon galugarin natin ang isa sa mga naghahayag na mga sipi tungkol sa katotohanan ito, isang kwento na nagpapakita sa atin na ang katahimikan sa langit ay hindi palaging nangangahulugang hindi pag-asa, ngunit kung minsan, isang matinding paligsahan na ipinaglalaban sa ating pabor. Maghanda upang matuklasan kung paano ang tiyaga sa pananampalataya ay maaaring magpalabas ng lakas na hindi natin naiisip. Ang propetang si Daniel ay nasa isang sandali ng malalim na paghihirap. Siya ay nagdarasal at nag-aayuno sa loob ng 3 mahabang linggo na naghahangad na maunawaan ang mga pangitain na ipinakita sa kanya ng Diyos, na naghahanap ng kalinawan tungkol sa hinaharap ng kanyang mga tao. 3 linggo ng masidhing pakiusap, ng personal na pagtanggi, ng isang taimtim na paghahanap para sa mukha ng Diyos. At gayon paman, ang kanyang napag-alaman ay isang bingi na katahimikan. Walang agarang tugon, walang malinaw na pag-sign na nagpahinga sa kanyang nagdurusa na kaluluwa. Isipin ang tindi ng mga araw na iyon, ang tiyaga na kinakailangan upang mapanatili ang walang tigil na pananampalataya kapag ang lahat sa paligid mo ay tila nagpapahiwatig na ang iyong mga panalangin ay hindi naririnig. Hindi sumuko si Daniel. Ang kanyang pananampalataya sa Diyos ay ang bato kung saan sinusuportahan niya ang kanyang sarili sa kabila ng maliwanag na kakulangan ng komunikasyon sa langit. Itinala ng Biblia ang panahong ito hindi lamang upang ipakita sa amin ang kabanalan ni Daniel, ngunit upang ipakita ang isang bagay na mas malalim tungkol sa kung paano gumagana ang espiritual na kaharian bilang tugon sa ating mga dalangin. Matapos ang 3 linggong paghihintay at walang pagod na paghahanap, habang si Daniel ay nasa tabi ng Hiddequel River, mayroon siyang pambihirang pananaw. Ang isang makalangit na pagiging maluwalhati na hitsura ay ipinakilala. Ang paglalarawan ng pagiging ito ay manghang na sumasalamin sa mismong pagkakaroon ng kalangitan. At ang unang bagay na sinabi ng messenger ng anghel na ito ay nakakagulat si Daniel at ganap na nagbabago ang pananaw ng katahimikan na nararanasan ni Daniel. Sinabi ng anghel, "Daniel, huwag matakot. Sapagkat mula sa unang araw ay nagkaroon ka ng iyong puso upang maunawaan at mapahiya ang iyong sarili sa piling ng iyong Diyos. Ang iyong mga salita ay narinig. At dahil sa iyong mga salita na napunta ako, tumigil sa isang sandali at pagnilayan ito. Mula sa unang araw, ang panalangin ni Daniel ay narinig ng Diyos sa sandaling siya ay mataas na may isang mapagpakumbaba at kusang puso. Ang katahimikan na napansin ni Daniel sa mundo ay hindi nangangahulugang wala ang Diyos o hindi niya naririnig. Nangangahulugan ito na may iba pang nangyayari sa hindi nakikitang kaharian. Ipinaliwanag ng anghel ang dahilan ng pagkaantala, ngunit ang prinsipe ng kaharian ng Persya ay tutol sa 21 araw. Dito nagbubukas ang Biblia ng isang window sa isang komplikadong espiritual na katotohanan. Ang prinsipe ng kaharian ng Persya ay hindi isang hari ng tao. Ito ay isang demonyong nilalang, isang madilim na espiritual na puwersa na nagbigay ng impluensya sa lupa na nasa lupa na direktang sumasalungat sa kalooban ng Diyos at ang tugon na ipinadala kay Daniel. Ang tugon ng Diyos sa panalangin ni Daniel ay ipinadala kaagad sa espiritual na kaharian, ngunit natagpuan ang pagtutol. Nagkaroon ng isang labanan sa labanan. Ang makalangit na messenger ay pinipigilan na makarating sa Daniel ng mga puwersang demonyo. Hindi ito isang simpleng kwento. Ito ay isang malalim na paghahayag tungkol sa digmaang espiritual na ipinaglalaban bilang tugon sa pananampalataya at panalangin ng mga tao ng Diyos. Itinuturo sa atin ng Biblia na ang ating pakikibaka ay hindi laban sa laman o dugo, ngunit laban sa mga punong guro, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga gobernador ng kadiliman ng siglo na ito, laban sa mga espiritual na host ng kasamaan sa mga rehiyon ng langit. Ang panalangin ni Daniel na ipinanganak ng malalim na pananampalataya at tunay na kahihiyan sa harap ng Diyos ay nagpakawala ng isang banal na tugon na siya namang nagdulot ng isang mabangis na pagsalungat sa larangan ng espiritual. Patuloy na ipinaliwanag ng anghel na si Michael ay kailangang mamagitan, isa sa mga pangunahing archangels, isang makalangit na mandirigma ng malaking kapangyarihan upang malampasan ang paglaban at maabot si Daniel. Ngunit narito si Miguel, isa sa mga pangunahing prinsipe
ay tumulong sa akin at nanatili ako ron kasama ang mga hari ng Persya. Ito ay isang matingkad na imahe ng intensity ng hindi nakikita na labanan na naganap. Ang tugon ng Diyos kay Daniel ay hindi dumating ng walang gastos, ng walang paligsahan sa espiritual na kaharian. Ang pagtitiyaga ni Daniel sa pananampalataya sa loob ng 3 linggo ay pangunahing. Ang kanyang panalangin ay pinananatiling aktibo ang application, pinanatili niya ang presyur sa espiritual na kaharian hanggang sa tulong ng Angelica para sa kapangyarihan ng Diyos, pinamamahala ang tumawid at maihatid ang mensahe. Ano ang ibig sabihin nito para sa atin ngayon? Nangangahulugan ito na kapag nagdarasal tayo ng may pananampalataya, hinahanap ang kalooban ng Diyos, kahihiyan sa harap niya, naririnig ang ating mga dalangin, kaagad ng Diyos. Ang katahimikan na minsan ay nakakaranas tayo ay hindi dahil hindi nakikinig ang Diyos o hindi nagmamalasakit. Maaari itong tulad ng sa kaso ni Daniel na ang sagot ay nasa pagbiyahe na nahaharap sa pagsalungat sa espiritual na kaharian. Ang aming patuloy na pananampalataya, ang aming pagtanggi na ibigay sa amin bago ang maliwanag na katahimikan ay isang mahalagang bahagi ng labanan na ito. Ang pagpapanatiling matatag sa amin sa panalangin na nagtitiwala na narinig ng Diyos at kumikilos ay mahalaga. Hinihikayat tayo ng Biblia na manalangin ng walang tigil, hindi maipasa, tiyak dahil nauunawaan nito ang katotohanan ito ng digmaang espiritual. Ang sagot ay maaaring maantala hindi sa kakulangan ng kalooban ng Diyos, ngunit sa pamamagitan ng tindi ng pagsalungat ni Satanas. Ang tagumpay na sa wakas ay naranasan ni Daniel nang matanggap ang mensahe at paliwanag ay bunga ng kanyang tiyaga na pananampalataya at ang banal na interbensyon na tumugon sa pananampalataya na iyon. Ang mga puwersa ng kadiliman ay hindi nais ni Daniel na matanggap ang pag-unawa na iyon o ang kumpirmasyon na iyon mula sa Diyos, sapagkat ang kaalaman ng Diyos at buwagin ang kanyang mga plano. Sa parehong paraan ngayon, kapag hinahanap natin ang Diyos sa pamamagitan ng panalangin, kapag hinahanap natin ang kanyang direksyon, kanyang kalusugan, kanyang pagkakaloob, nahaharap tayo sa espiritual na pagtutol. Ang kaaway ng ating mga kaluluwa ay hindi nais na makatanggap tayo ng mga pagpapala at sagot na mayroon sa atin ng Diyos. Hindi niya nais na maranasan natin ang kapangyarihan ng Diyos na ipinakita sa ating buhay. Sa makatuwid, madalas ang maliwanag na katahimikan ay isang palatandaan na ang labanan ay matindi, hindi ang panalangin ay walang silbi. Ang pananampalataya kay Hesukristo ay nagbibigay sa atin ng direktang pag-access sa Ama, isang katotohanan na hindi naranasan ni Daniel sa kanyang kapunuan tulad natin sa ilalim ng bagong tipan. Gayunpaman, ang kanyang karanasan ay isang walang hanggang prinsipyo. Ang mabisang panalangin ay isang malakas na puwersa na nagpapatakbo sa espiritual na kaharian, at ang tiyaga sa pananampalataya ay susi kapag ang paghahayag ay tumatagal. Ang pag-access sa Diyos sa pamamagitan ni Hesukristo ay tiniyak sa atin na ang ating mga dalangin ay palaging naririnig at pinahahalagahan ng Diyos. Ang autoridad na mayroon tayo kay Hesukristo ay mahalaga upang harapin ang espiritual na pagsalungat na maaaring subukan upang maiwasan ang tugon ng Diyos mula sa pagpapakita sa ating buhay. Hindi tayo nagdarasal sa ating sariling lakas, ngunit sa autoridad at pangalan ni Hesukristo na natalo na ang mga puwersa ng kadiliman sa krus. Hinahamon tayo ng kwento ni Daniel na suriin ang ating sariling saloobin kapag nahaharap tayo sa katahimikan. Sumuko na ba tayo? Nagdududa ba tayo na narinig ng Diyos? O kaya natin binabawasan ang ating pananampalataya at tiyaga? Alam na ang Diyos ay tumugon mula sa isang araw at ang labanan ay maaaring magpatuloy. Tinatawag tayo ng Biblia na maging malakas at matapang upang labanan ang dyablo at tatakas siya mula sa amin. Ang paglaban na ito ay madalas na ipinapakita sa tiyaga sa panalangin at walang tigil na pananampalataya sa mga pangako ng Diyos. Ang katahimikan sa langit ay hindi isang nagpapahiwatig na ang Diyos ay hindi gumagana. Minsan ito ay kalmado bago ang pagpapakita ng iyong tugon ay sumisira sa oposisyon. Ipinakita sa amin ni Daniel na ang paghihintay na may pananampalataya ay aktibo ng banal na interbensyon sa mga antas na hindi natin nakikita. Ang tugon ng anghel kay Daniel ay hindi lamang ipinaliwanag ang pagkaantala, ngunit binigyan din siya ng impormasyong hinahanap niya at pinalakas siya sa kung ano ang dumating. Ang pagtitiyaga sa panalangin ay hindi lamang magbubukas ng isang paraan para sa tugon ng Diyos, ngunit naghahanda din at pinalakas tayo upang matanggap ito at kumilos dito. Si Daniel pagkatapos matanggap ang mensahe ay pinalakas at may kakayahang suportahan ang kumpletong pananaw at pag-unawa na nais na ibigay sa kanya ng Diyos. Ang kanyang pananampalataya ay napatunayan at ang kanyang muling nakumpirma na layunin
Pagkatapos sa susunod na ang iyong mga dalangin ay tila nakatagpo ng isang pader ng katahimikan, tandaan si Daniel, alalahanin na ang iyong panalangin, kung ito ay taos puso at batay sa pananampalataya sa Diyos, ay naririnig mula sa isang araw. Alalahanin na mayroong isang patuloy na espiritual na labanan at na ang iyong tiyaga sa pananampalataya ay isang malakas na puwersa sa labanan na iyon. Huwag masiraan ang loob ng temporal na katahimikan. Bigyang kahulugan ito bilang isang palatandaan na ang iyong panalangin ay nag-aktibo ng isang bagay na makabuluhan sa espiritual na kaharian. Panatilihin ang matatag sa iyong pananampalataya, patuloy na manalangin, patuloy na hanapin ang Diyos, nagtitiwala na ang sagot ay papunta na. Ang Biblia ay nagbibigay sa amin ng maraming mga halimbawa kung paano pinakawalan ng tiyaga sa pananampalataya ang kapangyarihan ng Diyos. Sa ating panahon na may direktang pag-access sa Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo, mayroon tayong isang mas matatag na posisyon sa panalangin. Maaari nating lapitan ang trono ng biyaya ng may kumpiyansa, alam na mahal at narinig tayo. Ang labanan na nasaksihan ni Daniel ay totoo, ngunit ang ating tagumpay ay tiniyak kay Jesucristo. Hindi ito nangangahulugan na hindi tayo haharapin ang pagsalungat, ngunit mayroon tayong autoridad na malampasan ito sa pamamagitan ng panalangin at pananampalataya. Ang kwento ni Daniel ay isang paalala na ang katahimikan ay walang kawalan at ang paghihintay ay hindi pagtanggi, kadalasan ang prelude sa isang malakas na pagpapakita ng tugon ng Diyos na gumagawa ng paraan sa pamamagitan ng mga puwersa na sumasalungat sa kanilang kalooban. Ang susi ay hindi kailanman titigil na manalangin ng may pananampalataya, ganap na nagtitiwala sa Diyos at ang kapangyarihan na nagpapatakbo sa pamamagitan ng ating mga kahilingan. Ang talatang ito sa Daniel 10 ay hindi isang alegorya. Ito ay isang window sa isang katotohanan na madalas nating huwag pansinin, ang espiritual na labanan na ipinaglalaban sa mga kaharian ng langit at direktang nakakaapekto sa ating mundo sa mundo. Ang katotohanan na ang isang malakas na espiritual na pagkatao, isang demonyong prinsipe, ay maaaring sumalungat sa isang makalangit na messenger na ipinadala ng Diyos sa loob ng 21 araw na nagbabalangkas ng tindi ng pagsalungat na ito. Ipinapakita nito sa amin na ang aming mga panalangin ay hindi lamang naglalakbay sa hangin. Nagpasok sila ng isang pinagtatalunang teritoryo at ang tugon ng Diyos bagaman ginagarantiyahan ng kanyang katapatan at ating pag-iingay sa pananampalataya ay dapat na minsan ay dapat gawin sa pamamagitan ng mga pagtutol na hindi natin nakikita sa ating pisikal na mga mata. Ang Biblia ay puno ng mga sanggunian sa katotohanan ito na nagpapaalala sa atin na wala tayong laban sa laman at dugo, ngunit laban sa mga punong guro, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga gobernador ng kadiliman ng siglo na ito, laban sa mga espiritual na host ng kasamaan sa mga rehiyon ng langit, mga taga-Efeso Bexporove. Ang maliwanag na katahimikan ay hindi nangangahulugang hindi nakikinig ang Diyos. Nangangahulugan ito na ang sagot na ipinadala ay natagpuan ng isang hadlang, at ang hadlang na iyon, kahit na mabisang, ay hindi malabo. Ang sa wakas ay pinayagan ng messenger ng Diyos na dumating kay Daniel ay ang kanyang tiyaga sa panalangin at pag-aayuno. Ang kanyang pananampalataya ay hindi humina sa kabila ng paghihintay. Ito ay isang mahalagang punto para sa atin ngayon. Sa panahon ng instant na kasiyahan, mabilis kaming walang tiyaga kung ang aming mga panalangin ay hindi tumatanggap ng agarang tugon. Ang kwento ni Daniel ay nagtuturo sa amin ng kabutihan at ang pangangailangan para sa pasyente na nagtitiyaga sa pananampalataya. Itinuturo sa atin na kung minsan, ang kumpletong paglawak ng tugon ng Diyos ay nangangailangan na mapanatili natin ang ating posisyon sa panalangin, matatag sa paniniwala na ang Diyos ay tapat at ang kanyang salita ay matutupad. Ang aming kaugnayan sa Diyos na itinatag sa pamamagitan ni Jesucristo ay nagbibigay sa atin ng isang walang uliran na autoridad sa labanan na ito. Hindi tayo nag-iisa. Ang parehong kapangyarihan na nabuhay muli kay Jesucristo mula sa mga patay ay ang ating pagtatapon sa pamamagitan ng banal na Espiritu na naninirahan sa atin. Kapag nagdarasal tayo sa pangalan ni Jesucristo, hinihimok natin ang isang autoridad na dapat kilalanin ng mga puwersa ng kadiliman. Sinasabi sa atin ng Biblia na bago ang pangalan ni Jesucristo, ang bawat tuhod ay yumuko, sa langit, sa lupa at sa ilalim ng mundo. Kasama dito ang mga demonyong prinsipe at lahat ng mga host ng kasamaan. Ang aralin dito ay lampas sa paghihintay lamang, ay maghintay aktibo. Ito ay maghintay ng walang tigil na pananampalataya, pagpapanatili ng ating koneksyon sa Diyos, pagninilay sa kanyang salita, ang Biblia.
at lubos na nagtitiwala sa pagtubos ng gawa ni Hesukristo. Ito ay upang maunawaan na ang aming panalangin ay isang pakikilahok sa pagpapalaya ng banal na tugon. Sa pamamagitan ng pagtitiyaga, hindi natin hinihikayat ang Diyos na baguhin ang aking isipan. Ipinadala na niya ang sagot. Kami ay, sa esensya, na nakikipagtulungan sa langit upang masira ang paglaban na sumasalungat sa kalooban ng Diyos sa partikular na sitwasyon. Pag-isipan ito, nanalangin si Daniel at sa parehong sandali ay sinimulan niya ang kanyang dalangin, narinig at ipinadala ng Diyos ang sagot. Sinasabi nito sa amin ang isang bagay na malalim tungkol sa puso ng Diyos. Nais niyang sagutin, mabilis siyang kumilos sa pabor ng kanyang mga anak. Ang pagkaantala ay hindi nagmula sa kakulangan ng kalooban o kapasidad nito, ngunit mula sa aktibong pagsalungat na sumasalungat sa plano nito. Ang ating tiyaga sa pananampalataya na pinapakain ang ating tiwala sa Diyos at sa gawain ni Hesukristo ay ang counterweight sa larangan ng espiritual na tumutulong upang yumuko para sa balanse at matiyak na maabot tayo ng messenger ng Diyos. Minsan ang katahimikan ng Diyos ay patunay ng ating pananampalataya, oo, ngunit maaari rin itong isang palatandaan na ang isang matinding espiritual na labanan ay mapupuksa ang ating pabor. Sa oras na iyon, hindi tayo dapat sumuko. Dapat nating gawing muli ang ating mga pagsisikap sa pagdarasal, pag-align ng ating pananampalataya sa katiyakan na inilunsad na ng Diyos ang sagot. Ang Biblia ay nagpapaalala sa atin na ang pananampalataya ay ang garantiya ng inaasahan, ang katiyakan ng hindi nakikita. Kapag hindi natin nakikita ang agarang tugon, nagsasagawa tayo ng pananampalataya na naniniwala na naroroon siya sa daan, lumalaban upang maabot tayo. Isaalang-alang ang mga implikasyon nito sa iyong sariling buhay ng panalangin. Mayroon bang mga lugar kung saan ka nanalangin ng may pananampalataya, ngunit ang sagot ay tila nag-antala? Naisip mo ba na ang Diyos ay hindi nakikinig o walang pakialam? Ang kwento ni Daniel ay nag-aalok sa amin ng ibang pananaw. Narinig ang iyong panalangin, ipinadala ang sagot. Ngayon, ang labanan ay para sa sagot na ito upang maipakita ng lubusan sa iyong katotohanan. Ang iyong tungkulin ay upang manatiling matatag sa pananampalataya, pigilan ang panghinaan ng loob na susubukan ng mga puwersa ng kadiliman na maghasik upang ihinto ang pagdarasal. Sapagkat kung titigil ka sa pagdarasal, ang espiritual na presyur na tumutulong na masira ang pagtutol ay tumigil. Ang patuloy na panalangin na nakaugat sa pananampalataya sa Diyos at sa autoridad na mayroon tayo kay Hesukristo ay tulad ng patuloy na pagbibigay ng enerhiya para sa makalangit na messenger na nakikipaglaban upang maabot ka ng sagot. Ang Biblia ay nagtatanghal ng iba pang mga halimbawa ng tiyaga at kung paano epektibo ang patuloy na panalangin. Pag-isipan natin ang tungkol sa talinghaga ng hindi patas na hukom at ang patuloy na byuda noong Lucas 18. Ginagamit ni Jesus ang talinghaga na ito upang turuan na kinakailangan na manalangin at hindi malabo. Kung ang isang hindi patas na hukom ay tumugon sa pagpilit upang maiwasan ang pag-abala, kaano pa ang ating Ama sa langit na mabuti at patas ay tutugon sa kanyang mga napiling mga sumisigaw sa kanya araw at gabi. Ang pagkakaiba, siyempre, ay ang Diyos ay hindi nababagabag, naghihintay siya para sa ating tiyaga sa pananampalataya bilang bahagi ng proseso upang malampasan ang espiritual na pagsalungat at ipakita ang kanyang kalooban. Ang ating pananampalataya sa Diyos na ipinahayag sa pamamagitan ng patuloy na panalangin ay nagpapaaktibo sa banal na kapangyarihan ng mga paraan na hindi natin lubos na maunawaan. Ang pag-unawa sa espiritual na sukat ng panalangin na ito ay hindi upang itanim ang takot, ngunit upang sanayin tayo. Nagbibigay ito sa amin ng dahilan kung bakit mahalaga ang tiyaga at kung bakit ang panghinaan ng loob ay isa sa mga paboritong sandata ng kaaway. Kung maaari kanyang pagdududa na ang iyong panalangin ay narinig, kung maaari kang maniwala na ang Diyos ay hindi nagmamalasakit, o kung maubos ka hanggang sa tumigil ka sa pagdarasal, pagkatapos ay nagtagumpay ito sa pag-agaw sa sagot. Ngunit kapag nananatili tayong matatag sa pananampalataya na nakaangkla sa mga pangako ng Biblia, nagtitiwala sa pagkatao ng Diyos at sa tagumpay na nasiguro kay Hesukristo, nagiging aktibong nakikipagtulungan tayo sa kaharian ng kalangitan upang makita ang kalooban ng Diyos na natutupad sa mundo o tulad ng sa langit. Ang labanan na ito ay hindi bago. Nangyayari ito mula noong taglagas. Ang mga puwersa ng demonyo ay naghahangad na hadlangan ang plano ng Diyos. Inaapi ang sangkatauhan at maiwasan ang ilaw ng ebanghelyo na mag-iilaw. Ang aming mga dalangin,
lalo na ang mga panalangin ng pananampalataya na nakahanay sa kalooban ng Diyos na ipinahayag sa Biblia, ay isang malakas na puwersa na sumasalungat sa kadiliman na ito. Ang mga ito ay tulad ng mga torpedo na pinaputok sa puso ng paglaban ng kaaway. At tulad ng kailangan ni Daniel na tumayo ng matatag sa loob ng 21 araw, kung minsan ang aming tugon ay nangangailangan din ng isang aktibong panahon ng tiyaga, ito ay hindi isang parusa o isang palatandaan na ang Diyos ay hindi nagmamalasakit. Ito ay bahagi ng proseso ng makita ang tagumpay ng Diyos na ipinakita sa oposisyon. Ang susi ay hindi ibigay, magpatuloy na manalangin, magpatuloy sa paniniwala, patuloy na magtiwala sa Diyos. Ang aming pananampalataya sa Kanya ay ang pera ng espiritual na kaharian at ang ating pagtitiyaga ay ang presyur na tumutulong upang palayain ang ipinangako at ipinadala ng Diyos. Itinuturo sa atin ng Biblia na ang pananampalataya ng walang gawa ay patay. Sa kontekstong ito, ang isa sa mga gawa ng pananampalataya ay tiyaga sa panalangin. Kahit na hindi natin nakikita ang mga agarang resulta, ito ay ang pagkilos ng patuloy na paniniwala at sumigaw sa Diyos sa kabila ng maliwanag na pagkaantala o kahirapan. Ang pag-alala na si Gabriel ay naharang ng prinsipe ng Persya ay dapat na radikal na baguhin ang aming pananaw sa mga hindi nasagot na pangungusap o tila hindi sinasagot. Hindi na ang panalangin ay hindi nakarating sa Diyos. Agad itong dumating. Hindi ito ang Diyos ay bingi o walang malasakit. Ipinadala niya agad ang tugon. Ang pagkaantala ay ang resulta ng isang espiritual na labanan na nangangailangan ng aming patuloy na pakikilahok sa pamamagitan ng panalangin at pananampalataya. Nangangahulugan ito na, malayo sa pagiging isang oras upang sumuko, ang maliwanag na katahimikan ay madalas na oras upang palakasin ang ating panalangin. Ito ay ang palatandaan na ang isang bagay na makabuluhan ay nangyayari sa espiritual na kaharian at na ang ating tiyaga ay mahalaga. Ang autoridad na mayroon tayo kay Hesukristo ay hindi abstract, ito ay praktikal. Nangangahulugan ito na maaari nating harapin ang mga puwersang oposisyon na may kumpiyansa, hindi sa ating sariling lakas, ngunit sa iyo. Nangangahulugan ito na kapag nahanap natin ang paglaban sa panalangin, hindi tayo dapat magbigay ng pagkabigo o pag-aalinlangan, ngunit gamitin ang ating delegadong autoridad upang magtiyaga. Hinihikayat ng Biblia ang pigilan ng dyablo at tatakas mula sa iyo. Ang paglaban na ito ay madalas na tumatagal ng paraan ng patuloy na panalangin at pagiging matatag sa katotohanan ng Diyos. Anuman ang nakikita o naramdaman natin, ang kwento ni Daniel ay isang tawag sa tiyaga sa panalangin at isang talamak na kamalayan sa katotohanan ng espiritual na labanan. Hindi nito binabawasan ang kapangyarihan ng Diyos. Sa kabaligtaran, inihayag niya na ang paglawak ng kanyang kapangyarihan ay madalas na nagpapahiwatig ng isang pakikipag-ugnay sa isang aktibo at pagsalungat sa espiritual na kaharian. Ang ating pananampalataya sa Diyos, ang ating tiwala kay Hesukristo bilang ating tagapamagitan at nagwagi, at ang pagdikit natin sa katotohanan ng Biblia ay ang ating mga sandata sa labanan na ito, at ang pagtitiyaga ng panalangin ay ang paraan ng pagsasagawa ng mga sandata na iyon. Huwag hayaang linlangin ka ng katahimikan, huwag hayaang maghintay ang pagdududa. Narinig ang iyong panalangin, ipinadala ang sagot. Ngayon labanan sa panalangin, may pananampalataya, naghihintay para sa pagpapakita ng ipinangako ng Diyos. Manatiling matatag sa kumpiyansa na ang parehong Diyos na nagpadala kay Gabriel at Miguel upang tulungan si Daniel ay kasama mo ngayon, nakikipaglaban sa iyong pabor. Ang labanan ay totoo, ngunit ang tagumpay ay kay Hesukristo. Ngunit bakit kinakailangan ang interbensyon ni Miguel? Kung ipinadala ang sagot, ano ang huminto dito? Dito ay binibigyan tayo ng Biblia ng isang mahalagang pananaw sa espiritual na kaharian. Ipinaliwanag ni Angel Gabriel kay Daniel na siya ay nilabanan ng prinsipe ng kaharian ng Persya sa loob ng 21 araw. Mahalagang maunawaan na ang prinsipe na ito ay hindi ang human king of Persia, ngunit isang espiritual na nilalang, isang demonyong punong guro na itinalaga sa rehiyon na iyon upang salungatin ang mga layunin ng Diyos para sa Israel at para sa pagpapaunlad ng kasaysayan ng Biblia. Ito ay isang malinaw na kumpirmasyon kung ano ang itinuturo ng Biblia sa ibang mga lugar, na ang ating pakikibaka ay hindi laban sa laman at dugo, ngunit laban sa mga punong, guro, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga gobernador ng kadiliman ng siglo na ito, laban sa mga espiritual na host ng asamaan sa mga rehiyon ng langit. Ang punong guro na ito ay may sapat na kapangyarihan at impluensya upang labanan ang isang messenger ng anghel tulad ni Gabriel.
Hindi niya lubos na mapigilan ang tugon ng Diyos sapagkat ang kalooban at plano ng Diyos ay palaging mananaig, ngunit maaari niyang hadlangan ang kanyang paghahatid. Ipinapakita nito sa amin ang tindi ng hindi nakikita na labanan na madalas na pumapalibot sa ating mga dalangin at ang katuparan ng mga pangako ng Diyos. Ang pananampalataya ni Daniel na ipinakita sa kanyang patuloy na panalangin ay ang kadahilanan ng tao na, sa soberanya ng Diyos, ay pinakawalan ang kinakailangang banal na pagkilos sa espiritual na kaharian. Ang kanyang dalangin ay hindi lamang narinig, ngunit na aktibo ang isang makalangit na tugon na, sa turn, ay natagpuan ang pagtutol. Ito ay sa puntong ito ng matinding pagsalungat na ang Diyos, sa kanyang karunungan at ganap na kapangyarihan, ay ipinadala kay Miguel. Inilarawan ito ng Biblia bilang isa sa mga pangunahing prinsipe, at sa iba pang mga sipi ay nakilala siya bilang the Archangel, ang taong namamahala sa pakikipaglaban para sa mga tao ng Diyos. Ang interbensyon ni Miguel ay hindi tanda ng kahinaan ni Gabriel, ngunit isang madiskarteng pagpapakita ng kapangyarihan ng Diyos upang malampasan ang isang partikular na malakas na pagtutol. Si Miguel, ang komander ng mga makalangit na hukbo, ay dumating upang harapin at neutralisahin ang prinsipyo ng demonyo na pumipigil sa daanan ni Gabriel. Ang kanyang pagdating ay mapagpasya. Pinayagan niya si Gabriel na palayain ang kanyang sarili at ipagpatuloy ang kanyang misyon upang maihatid ang mensahe at pangitain kay Daniel. Ang salaysay na ito ay nagbabalangkas ng maraming mahahalagang puntos para sa ating pananampalataya at pag-unawa sa panalangin at espiritual na labanan. Una, kinukumpirma niya na ang ating mga dalangin kapag nakahanay sila sa kalooban ng Diyos at inaalok ng pananampalataya, magkaroon ng isang tunay at nasasalat na epekto sa espiritual na kaharian. Ang panalangin ni Daniel na pinapakain ng kanyang walang tigil na pananampalataya at ang kanyang kaalaman sa Biblia, nananalangin siya batay sa hula ni Jeremias. Hindi siya nakaligtaan sa isang vacuum. Nagdulot ito ng agarang pagtugon sa langit, bagaman ang pagpapakita ng lupa ay naantala ng ritual na labanan. Pangalawa, inihayag nito na ang pagsalungat na kinakaharap natin ay madalas na nagmula sa organisadong mga puwersang espiritual, hindi lamang mula sa mga likas na kalagayan o nakahiwalay na masamang tao. Ang mga puwersang ito na pinangunahan ni Satanas ay aktibong naghahangad na biguin ang mga plano ng Diyos at panghinaan ng loob ang kanilang mga tao. Hindi nais ng prinsipe ng Persya na matanggap ni Daniel ang pag-unawa dahil alam niya na magkakaroon siya ng mga implikasyon para sa hinaharap ng Israel at ang pagdating ng Mesyas, si Hesukristo. Pangatlo, ipinapakita sa amin na hindi tayo nag-iisa sa laban na ito. Ipinapakita ng Diyos ang kanyang mga hukbo sa langit upang matulungan ang kanyang bayan. Ang parehong Diyos na nagpadala kay Miguel upang labanan para kay Daniel ay kasama natin ngayon. Ang pagkakaroon ni Miguel sa kasaysayan ni Daniel ay isang malakas na imahe ng magagamit na banal na tulong kapag nagtitiyaga tayo sa pananampalataya at panalangin laban sa paglaban. Hindi natin nilalaban lamang ang ating mga espiritual na laban sa ating sariling lakas. Mayroon tayong kapangyarihan ng Diyos at ang tulong ng kanyang mga anghel na kumikilos sa ilalim ng autoridad ni Hesukristo. Itinuturo sa atin ng Biblia na si Hesukristo ang pinuno ng lahat ng autoridad at kapangyarihan na hinubaran ang mga punong guro at kapangyarihan at ipinapakita sa publiko ang mga ito, nagtagumpay sa kanila sa krus. Ang ating autoridad na pigilan ang kaaway at makita ang pagsulong ng kaharian ng Diyos sa ating buhay at mga sitwasyon ay direktang nagmumula sa ating pagkakaisa kay Hesukristo. Kapag nagdarasal tayo sa pangalan ni Hesukristo at itigil ang matatag sa katotohanan ng Biblia, nakahanay tayo sa pangwakas na nagwagi. Ang intervention ni Miguel ay isang pagpapatupad ng autoridad ng Diyos bilang tugon sa isang tiyak na pangangailangan na pinagana ng pagtitiyaga sa pananampalataya ng isang tao. Ito ay humahantong sa amin pabalik sa kahalagahan ng tiyaga. Ang 21 araw ng paglaban ay hindi inaresto si Daniel. Patuloy siyang nagdarasal at mabilis. Pinapanatili ang kanyang pananampalataya. Hindi niya pinayagan ang maliwanag na katahimikan o ang pagkaantala sa pagdududa na narinig ng Diyos. Alam niya na ang kanyang Diyos ay tapat at ang kanyang salita, ang Biblia, ay totoo. Ang kanyang pananampalataya ay napatunayan, ngunit sa pamamagitan ng natitirang firm, siya ay may mahalagang papel sa tagumpay na pinapayagan ng sagot na dumating. Dapat din tayong matuto mula kay Daniel. Kapag nahaharap tayo sa paglaban, kapag bumangga ang ating mga panalangin sa isang pader, hindi oras na sumuko, panahon na upang gawing muli ang ating pananampalataya
upang kumapit ng higit pa sa mga pangako ng Diyos na ipinahayag sa Biblia at gamitin ang autoridad na mayroon tayo kay Hesukristo upang magtiyaga sa panalangin. Ang labanan ay maaaring maging matindi sa hindi nakikita na nangangailangan ng direktang interbensyon ng Diyos sa pamamagitan ng mga makalangit na ahente nito. Ngunit ang ating pagtitiyaga sa pananampalataya ay ang channel na ginagamit ng Diyos upang maipakita ang kanyang kapangyarihan at tagumpay. Ang Biblia ay puno ng mga halimbawa na naglalarawan ng katotohanan ng espiritual na labanan na ito at ang mahalagang papel na gumaganap ng ating pananampalataya at ating panalangin dito. Hindi ito isang abstract na ideya. Ito ang buhangin kung saan ang pagpapakita ng kaharian ng Diyos sa mundo ay madalas na tinutukoy. Ang katotohanan na ang isang mataas na anghel na tulad ni Gabriel ay maaaring tumigil kahit na pansamantalang sa pamamagitan ng isang demonyong punong guro ay nagtatampok ng kabigatan ng oposisyon. Ngunit ang katotohanan na ipinadala ng Diyos si Miguel upang malampasan ang paglaban na iyon ay nagtatampok ng higit na kadakilaan ng kapangyarihan ng Diyos at ang kanyang pangako sa kanyang bayan. Hindi papayagan ng Diyos ang mga puwersa ng kadiliman na biguin ang kanilang pangwakas na layunin. Ang aming pag-unawa sa bago na ito ay dapat palakasin ang ating pananampalataya at mag-udyok sa atin na maging mandirigma ng panalangin. Sa tuwing nagdarasal tayo ng may pananampalataya batay sa Biblia, nakikilahok tayo sa espiritual na labanan, sinusuportahan natin ang kapangyarihan ng Diyos na nakahanay sa kanyang kalooban at idineklara ang tagumpay ni Hesukristo sa mga puwersa ng kasamaan, hindi ang ating sariling puwersa na talunin ang kaaway. Ngunit ang kapangyarihan ng Diyos na nagpapatakbo sa pamamagitan ng ating pananampalataya at panalangin. Nakipaglaban si Michael, ngunit ginawa niya ito bilang envoy ng Diyos na isinasagawa ang banal na autoridad. Ang ating panalangin at pananampalataya ay ang paraan kung saan inilalagay natin ang ating sarili sa panig ng Diyos at pinapayagan ang kanyang kapangyarihan na kumilos. Pag-isipan ito, kung ang panalangin ng isang solong tao si Daniel ay napakahalaga upang matrigger ang isang labanan sa anghel at hinihiling ang interbensyon ng arkanghel na si Michael na palayain ang tugon ng Diyos. Isipin ang likas na kapangyarihan sa nagkakaisang panalangin ng mga tao ng Diyos. Ngayon, na nagdarasal ng may pananampalataya kay Hesukristo, tinatawag tayo ng Biblia na manalangin ng walang tigil at maging mapagbantay, tiyak dahil may patuloy na labanan. Ang pag-alam na ang mga punong guro at kapangyarihan ay umiiral at hinahangad na maiwasan ang kalooban ng Diyos na matupad, ay nagbibigay sa atin ng mas malalim na pananaw tungkol sa kung bakit ang ilang mga tugon ay kinukuha o kung bakit nahaharap tayo sa labis na pagtutol sa ilang mga lugar. Ngunit nagbibigay din ito sa amin ng walang tigil na pag-asa sapagkat ang parehong Diyos na nagpadala kay Miguel sa nakaraan ay patuloy na naghahari sa kataas-taasang ngayon at si Hesukristo na nanalo sa krus ay nagbigay sa atin ng autoridad sa kaaway. Ang ating pakikibaka ay mula sa tagumpay ni Hesukristo, hindi para sa tagumpay na panalunan na ito. Ang papel ni Miguel at iba pang mga anghel ay upang isagawa ang tagumpay sa espiritual na kaharian bilang tugon sa direksyon ng Diyos at madalas sa pakikipag-ugnay sa mga panalangin ng pananampalataya ng kanyang bayan sa mundo. Ang kwento ni Daniel ay hindi lamang isang manghang kwento tungkol sa mga anghel at demonyo. Ito ay isang praktikal na aralin sa katotohanan ng espiritual na labanan, ang mahalagang kahalagahan ng patuloy na panalangin at walang tigil na pananampalataya, at ang seguridad na ang Diyos ay akapangyarihan sa pangalan ng mga taong nagtitiwala sa Kanya at magtiyaga. Ang Biblia ay nagbibigay sa amin ng mapanang katotohanan ito at ang ating pananampalataya sa Diyos at sa kapangyarihan ni Hesukristo ang susi sa pag-navigate nito at pakikilahok sa tagumpay. Hindi mo kailanman maliitin ang kapangyarihan ng iyong panalangin, lalo na kung nahaharap ka sa paglaban. Maaari kang nasa gitna ng isang makalangit na labanan na nangangailangan ng iyong pagtitiyaga. Ang nakakakita ng kwento ni Daniel mula sa optika na ito ay nagdadala sa amin mula sa isang pinasimpleng pananaw ng panalangin. Hindi lamang ito nagtatanong at tumatanggap. Ito ay aktibong nakikilahok sa isang espiritual na kaharian na nakikipag-ugnay sa pisiko. Ang Biblia sa Efeso 6 ay nagpapatunay na ang ating pakikibaka ay hindi laban sa laman o dugo, ngunit laban sa mga punong buguro, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga gobernador ng kadiliman ng siglo na ito, laban sa mga espiritual na host ng kasamaan sa mga rehiyon ng langit. Ang talatang ito ay perpektong sumasalamin sa karanasan ni Daniel. Nagdarasal siya sa mundo,
ngunit ang kanyang panalangin ay nagpakawala ng isang labanan sa mga rehiyon ng celestial. Ang tagumpay ng prinsipe ng Persia, kaya upang magsalita, ay upang maiwasan ang tugon ng Diyos na makarating sa Daniel. Hindi ito anumang kaaway. Ang mga ito ay mga nilalang na may ilang autoridad sa larangan ng espiritual na nakatuon sa pagkabigo sa mga plano ng Diyos at pagpapanatili ng mga tao sa kadiliman. Ngunit ang mabuting balita, ang maluwalhating katotohanan, ay wala silang huling salita. Ang Diyos ay may kapangyarihan at ang kanyang kalooban ay palaging mananaig. Gayunpaman tila dinisenyo niya ang universo sa paraang ang ating pananampalataya at ating mga dalangin ay may mahalagang papel sa pagpapatupad ng kanilang kalooban dito sa mundo. Nang magtiyaga si Daniel sa panalangin, kahit na hindi nakakakita ng mga agarang resulta, ang kanyang pananampalataya ay hindi tumanggi. Patuloy niyang hinahanap ang Diyos ng buong puso at ang pagtitiyaga na iyon ay nag-aktibo ng tulong sa langit. Ang Archangel Miguel, na ang pangalan ay nangangahulugang sino bilang Diyos, siya ay isang mandirigma na anghel na namamagitan sa pabor ng bayan ng Diyos. Ang kanyang hitsura ay hindi nagkataon. Ito ay ang banal na tugon sa patuloy na panalangin ni Daniel, isang sagot na nangangailangan ng isang direktang paghaharap sa espiritual na puwersa na sumalungat. Ang espiritual na pagsalungat na ito ay hindi limitado sa mga panahon ng Biblia o mga propeta tulad ni Daniel. Ito ay aktibo ngayon, na naghahanap upang maiwasan ang ilaw ng Diyos na mag-iilaw, na ang kanyang katotohanan ay kilala, na ang kanyang kaharian ay sumusulong sa ating buhay, sa ating mga pamilya, sa ating mga pamayanan at sa mundo. Pag-isipan ang mga hadlang na kinakaharap mo, kapag sinubukan mong gumawa ng isang hakbang ng pananampalataya, kapag sinubukan mong mabuhay alinsunod sa sinasabi ng Biblia, kapag ibinabahagi mo ang ebanghelyo, o kapag hinahangad mong matupad ang layunin na mayroon ng Diyos para sa iyong buhay. Kadalasan hindi lamang sila natural na mga kalagayan o simpleng paglaban ng tao. Mayroong isang espiritual na puwersa sa likod ng lahat ng iyon, isang puwersa na aktibong sumasalungat sa lahat ng Diyos. Ngunit mayroon kaming isang matatag at hindi matitinag na pag-asa, Hesukristo. Siya, sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at pagkabuhay na mag-uli, hinubad ang mga punong, guro at kapangyarihan sa publiko na nagpapakita sa kanila at nagtagumpay sa kanila sa krus. Colosas 2:15. Nangangahulugan ito na ang kaaway ay natalo sa krus ni Hesukristo. Ang aming laban ay hindi upang makakuha ng tagumpay sa kaaway, ngunit upang ipatupad ang tagumpay na napanalunan na ni Hesukristo. Kapag nagdarasal tayo sa pangalan ni Hesukristo, kapag umaasa tayo sa mga pangako ng Biblia at gamitin ang ating pananampalataya sa Diyos, kumikilos tayo mula sa posisyon ng tagumpay na ibinigay sa atin. Inanyayahan namin ang autoridad ni Hesukristo sa mga puwersang oposisyon. Ang kwento ni Daniel at Miguel ay naglalarawan kung paano ito gumagana sa espiritual na kaharian. Ang panalangin ni Daniel sa mundo ay ang gatilyo para sa Diyos na ipadala si Miguel upang palayain ang kalsada sa larangan ng kalangitan. Ipinapakita nito sa amin na ang ating mga panalangin ng pananampalataya na nakahanay sa kalooban ng Diyos ay may tunay at malakas na epekto sa espiritual na mundo. Huwag maliitin ang kapangyarihan ng iyong tinig kapag pinalaki mo ito sa pagdarasal sa Diyos sa pamamagitan ni Hesukristo. Ang prinsipe ng Persia ay kumakatawan sa isang halimbawa ng organisadong espiritual na pagtutol. Ngayon makikita natin ang mga pagpapakita nito sa mga puwersa na nagtataguyod ng imoralidad, kawalan ng paniniwala, pagkalito, paghahati o anumang bagay na sumasalungat sa pagsulong ng kaharian ng Diyos sa isang partikular na rehiyon o globo. Ang mga puwersang ito ay nagpapatakbo sa mga mata ng bulag na tao sa katotohanan ng Diyos upang panatilihin silang nakatali sa kasalanan at makabuo ng pagsalungat laban sa simbahan at mga mananampalataya. Nagbabalaan sa amin ng Biblia na ang kaaway ay naglalakad bilang isang umuungal na leon, hinahanap kung sino ang nagpapahiram. Ngunit sinabi rin niya sa atin na pigilan siya ng matatag sa pananampalataya. Ang ating pananampalataya ay hindi isang pasibo na paniniwala, ito ay isang pabago. Bagong puwersa na kapag nag-ehersisyo sa panalangin at pagsunod sa Diyos ay pinakawalan ang kanyang kapangyarihan. Ang pagtitiyaga ni Daniel ay nagtuturo sa atin na ang tugon ng Diyos ay maaaring maging daan, ngunit pinanatili ng oposisyon na ito. Ang aming walang tigil na pananampalataya at ang ating tiyaga sa panalangin ay mahalaga upang ang tugon na ito ay tumawid sa espiritual na pagbara. Huwag mawalan ng pag-asa kung hindi ka nakakakita ng mga agarang resulta. Ang Biblia ay puno ng mga halimbawa ng mga banal na tugon na dumating pagkatapos ng isang panahon ng paghihintay at pagtitiyaga.
Ang pagkaantala ay hindi itinanggi ang katapatan ng Diyos. Ito ay madalas na nagpapahiwatig ng isang patuloy na labanan na tinawag niya sa atin na harapin ang pananampalataya na natatakpan ng kanyang espiritual na sandata tulad ng inilarawan ng mga Efeso Kenki. Ang sandata, sa pamamagitan ng paraan, ay nagbibigay daan sa atin na maging matatag laban sa machinations ng dyablo. Ang pag-unawa na ito ay nagpapalaya sa amin upang masisi ang ating sarili sa mga pagkaantala, sa mga tugon sa panalangin o para sa tindi ng oposisyon na kinakaharap natin. Hindi ito nangangahulugan na palaging may isang anghel na labanan ng parehong kadakilaan tulad ni Daniel na kasangkot sa bawat maliit na hamon, ngunit nagpapaalala sa atin ng katotohanan ng espiritual na kaharian at nasa likod ng maraming mga pakikibaka ay may lakas na naghahangad upang maiwasan ng layunin ng Diyos. Ang ating pananampalataya sa Diyos, ang ating pag-unawa sa Biblia at ang ating autoridad kay Hesukristo, ang ating pangunahing sandata. Ang pagpasok ni Miguel sa kaso ni Daniel ay isang malakas na paalala na ipinapadala ng Diyos ang makalangit na tulong bilang tugon sa mga panalangin ng kanyang mga banal. Hindi tayo nag-iisa sa laban na ito. Mayroon tayong Diyos sa ating panig, si Hesukristo na nagbigay sa atin ng tagumpay at isang hukbo ng mga anghel na nagsisilbi sa ilalim ng kanyang utos. Kapag nagdarasal tayo alinsunod sa Biblia, kapag ang ating pananampalataya ay inilalagay sa Diyos at sa natapos na gawain ni Hesukristo, ang ating mga dalangin ay hindi nagbabalik na walang laman. Maaari silang maging susi na nagpapabaya sa banal na interbensyon na kinakailangan upang buwagin ang mga espiritual na lakas, upang palayain ang mga tao mula sa pagkaalipin at upang buksan ang mga landas upang ang ebanghelyo at ang kalooban ng Diyos ay ganap na magpakita. Hindi ito tungkol sa ating lakas, ngunit tungkol sa lakas ng Diyos na nagpapatakbo sa pamamagitan natin habang ginagamit natin ang pananampalataya na ibinigay niya sa atin. Iyon ang dahilan kung bakit napakahalaga na malaman ang Biblia, sapagkat inihayag nito ang likas na labanan na ito at binibigyan tayo ng mga katotohanan at pangako kung saan ibabatay ang ating pananampalataya at mga dalangin. Sa tuwing nahaharap ka sa hindi pangkaraniwang pagtutol, isang balakid na tila hindi masusukat, o isang hindi maipaliwanag na pagkaantala sa isang bagay na alam mong nakahanay sa kalooban ng Diyos, naalala ang kwento ni Daniel, alalahanin ang prinsipe ng Persya at Miguel, at tandaan na ang iyong patuloy na panalangin na nakaangkla sa pananampalataya sa Diyos at sa autoridad ni Hesukristo ay maaaring maging pagtukoy ng kadahilanan na naglalabas ng interbensyon ng banal. Huwag i-minimize ang kapangyarihan ng iyong posisyon kay Kristo o ang epekto ng iyong panalangin. Ikaw ay isang kalahok sa isang espiritual na labanan, ngunit ikaw ay isang kalahok na nakikipaglaban mula sa ligtas na tagumpay na ibinigay na ni Hesukristo. Ang pananampalataya ay ang paraan kung saan may access natin ang tagumpay na iyon at nakikita natin ito na nagpapakita sa ating katotohanan. Ang Biblia ay ang aming gabay sa labanan na ito na inilalantad sa amin ang diskarte ng kaaway at ang walang kaparis na kapangyarihan ng Diyos. Ang pagdarasal sa pangalan ni Hesukristo ay ang paggamit ng pinakamataas na autoridad laban sa mga puwersa ng kadiliman. Ang pagkatalo ng prinsipe ng Persya ay hindi ang katapusan ng espiritual na pagsalungat sa mundo, ngunit ito ay ang pag-alis ng isang tiyak na blok na pumipigil sa tugon ng Diyos na maabot si Daniel. Katulad nito, ang ating patuloy na mga panalangin at puno ng pananampalataya kay Hesukristo ay maaaring magamit ng Diyos upang alisin ang mga tiyak na mga blockage na pumipigil sa pag-unlad ng kanilang kaharian sa mga partikular na sitwasyon. Maaari itong maging isang blok na pumipigil sa kaligtasan ng isang mahal sa buhay, isang blok na pumipigil sa paglaki ng isang simbahan, isang blok na nagpapanatili ng isang pamayanan na nakatali sa mga bisyo o kawalan ng pag-asa. Ang mga puwersang espiritual na teritoryo ay umiiral, at ang kwento ni Daniel ay nagmumungkahi na mayroong mga nilalang na naghahangad na magkaroon ng negatibong impluensya sa mga rehiyon at mamamayan. Tinitiyak sa atin ang ating pananampalataya na kahit gaano man kalaki o kakila, kilabot ang espiritual na pagsalungat, ang Diyos ay walang hanggan na mas malakas. Tinalo ni Miguel ang prinsipe ng Persya, hindi sa pamamagitan ng kanyang sariling independenteng lakas, ngunit sa pamamagitan ng autoridad at kapangyarihan na ipinagkaloob ng Diyos. At tayo bilang mga naniniwala ay may access sa parehong kapangyarihan sa pamamagitan ni Hesukristo na nakatira sa atin. Kapag sinabi sa atin ng Biblia ang tungkol sa isumite, kung gayon, sa Diyos, pigilan ang dyablo at tatakas mula sa iyo, binibigyan niya kami ng isang malinaw na diskarte.
Ang pagsusumite ng Diyos ay nagpapahiwatig ng pag-align ng ating buhay, ang ating kalooban at ang ating mga dalangin kasama ang kanyang kalooban na ipinahayag sa Biblia. Ang paglaban sa dyablo ay nagpapahiwatig gamit ang autoridad na ibinigay sa atin ni Hesukristo, matatag sa pananampalataya upang harapin at itaboy ang kanyang mga pag-atake at impluensya. Ang tagumpay sa prinsipe ng Persya ay naglabas ng daan para makarating ang salita ng Diyos kay Daniel at sa pamamagitan niya sa mga tao ng Israel. Katulad nito, ang ating mga dalangin ay maaaring palayain ang landas upang maabot ng katotohanan ng Diyos ang iba, upang ang kanyang kaharian ay darating at ang kanyang kalooban ay gagawin sa mundo tulad ng sa langit. Ito ay hindi isang opsyonal na labanan para sa mananampalataya. Ito ay isang katotohanan na dapat nating kilalanin at harapin ang kumpiyansa na nagmumula sa ating kaugnayan sa Diyos sa pamamagitan ni Hesukristo at ang karunungan na matatagpuan natin sa Biblia. Isa lang alang ang mga lugar ng iyong buhay kung saan sa tingin mo ay isang partikular na pagtutol. Maaari bang magkaroon ng isang espiritual na puwersa na nagpapatakbo doon upang masiraan ka, upang mabulag ka, upang maiwasan ka na sumulong sa kalooban ng Diyos? Hinihikayat tayo ng Biblia na maging matino at matiyak dahil ang ating kalaban na dyablo bilang isang umuungal na leon ay nasa paligid na naghahanap kung sino ang nagpapahiya. Ngunit ang parehong Biblia ay nagsasabi sa amin na pigilan natin ang matatag sa pananampalataya. Ang pananampalataya na iyon ay hindi bulag. Ito ay batay sa katotohanan ng kapangyarihan ng Diyos at ang tagumpay ni Hesukristo. Huwag lamang makita ang mga problema lamang sa pisikal o emosyonal na sukat. Alamin na makilala ang espiritual na aktibidad na maaaring nasa likuran nila. At sa sandaling ang mga pagkilala, huwag takutin ang iyong sarili. Alalahanin na, kay Hesukristo, mayroon kang autoridad na harapin ito. Ang iyong pananampalataya, ang iyong mga panalangin sa Biblia at ang iyong pakikipag-ugnay sa Diyos ay ang mga tool na ibinigay niya sa iyo upang mag-navigate at manalo sa labanan na ito. Ang kwento ni Daniel ay hindi lamang isang manghang anekdota tungkol sa mga anghel. Ito ay isang tawag sa espiritual na kamalayan at patuloy na pagkilos sa panalangin. Ipinapakita nito sa atin na may mga puwersa na sumasalungat sa plano ng Diyos, ngunit ang panalangin ng pananampalataya ay pinakawalan ang kapangyarihan ng Diyos at ang interbensyon sa langit upang matiyak na ang kanyang layunin ay natutupad. Ang paglabas ng kalsada ay hindi automatikong naganap. Nangyari ito bilang isang resulta ng pakikipag-ugnayan sa pagitan ng patuloy na panalangin ng tao at banal na interbensyon sa pamamagitan ng isang malakas na anghel na ipinadala ng Diyos. Pinapatibay nito ang katotohanan na tumugon ng Diyos sa pananampalataya. Kaya nakita natin kung paano makilala ang espiritual na paglaban na umaasa sa ating pananampalataya sa Diyos at ang hindi mababago na mga katotohanan ng Biblia na laging naaalala ang tagumpay na mayroon tayo kay Hesukristo. Ngayon ang tanong para sa iyo ay, sa anong lugar ng iyong buhay sa palagay mo kailangan mong ilapat ang pag-unawa na ito at harapin ang paglaban sa autoridad na mayroon ka kay Hesukristo? Iwanan mo sa akin ang iyong sagot sa mga komento. Gusto kitang basahin. At kung hinikayat ka ng video na ito at nais mong magpatuloy sa pag-aaral na mabuhay ang praktikal at matagumpay na pananampalataya na ito, mag-subscribe sa channel, buhayin ang kampanilya upang hindi makaligtaan ang alinman sa aming mga hinaharap na video at tiyaking nakikita mo ang susunod na kung saan magpapatuloy tayo sa paggalugad kung paano ang salita ng Diyos ay katumbas sa amin para sa bawat mabuting gawain. Laging lumakad sa pananampalataya, alam na ang Diyos ay kasama mo. Hanggang sa susunod, kasama ang Diyos palagi, Marco.